Hindi pa ba natin mapinpoint talaga kung talagang busay, pero may mga hakbang na ginagawa para mapigilan ito, sir. Talaga namang kaya nga namin napapasok yung mga lugar na yun. Kasi even yung mga tag lang sa amin, comment, viral mga videos, talagang iniimbestigahan namin yan. Dahil mandated kami ng kontrabigay na talagang mag-imbestiga, mag-case build up if we have something na kaduda-duda na kailangang imbestigahan. Itong notice natin kahapon, so dapat yan i-apply talaga ng mga kandidato at political party. Dapat talaga, as far as kami doon sa Laguna, dahil nga, because of several incidents na maraming reports ng vote buying, reports yun alleged vote buying. Pag pumasok kami doon sa lugar at pinuntahan namin, ang usual setup na nakikita namin is watchers training. Noong mga panahon na yon, tali kami kasi nga hindi pa naman namin alam kung sino yung watchers nila. At saka hindi naman talaga bawal na magkaroon ng watchers training. Pero itong panahon na to, nung pumasok yung April 27, wherein they are required to submit the list of watchers ng lahat ng politiko, mag-submit sa COMELEC. May hawak na kami kung sinong watchers nila. So kaya kami naglabas with the guidance of my regional election director, naglabas kami ng notice sa Laguna na pagka meron kayo watchers training, inform nyo kami. Dahil randomly, i-check namin yan, tapos i-compare namin kung talagang watchers ba yan na sinabmit mo sa amin para maiwasan yung vote buying na allegation, or kung may activity na illegal, hindi po pwede. Kasi yung enhanced presumption nga na sinasabi ni Regional Director kanina, na yung mga mass gathering tapos may mga leaflets, etc., ang presumption ng kontrabigay dyan is merong vote buying activity. What if kung ganun nga po, mayroon na kayo notice, babantayan natin yan, pero tuloy-tuloy pa rin, people come and go doon sa lugar, tapos ang front ng watchers orientation. Nag-issue kami ng cease order. Naglabas ako ng isang araw ng letter doon sa isang kandidato na pinapahinto ko yung nila hanggang hindi sila nagsasubmit kung ano yung purpose nun. Tapos syempre, i-imbestigahan namin bakit ang daming gatherings doon. Tapos yung mga video kami natanggap na ngayon, under investigation na. Pero naglabas kami ng order na ihinto yun. Basta may nakita kami ngayong mass gathering, tapos wala namang notice sa amin, automatic yun, pinahihinto namin. Bukod dun sa mga, kailangan may mga pangalan na isinabmit. So alam naman po natin na nasa batas na ang isang kandidato entitled to 2 watchers per precinct serving alternately. So sa isang lugar, for example, Calamba City, alam naman natin kung gaano karami ang presinto dyan, ang clustered precinct. So kung dalawa lang per watcher, mabibilang mo kung ilan lang yun. Kung 300 for example, edi 600 ang kanilang watcher. Bakit nagte-training kayo ng libu-libong tao? So hindi naman pwedeng watcher lahat yan. Nagbibiroan nga kami, ang tatangan lang ng mga watchers dito, paulit-ulit tinitrain. At yun, hindi pa tapos yun, yung mga insidente na yun, ongoing na yung mga investigation. May ginagawa ang komisyon, hindi lang namin binobroadcast at we cannot discuss it as of now kasi nga ayaw namin i-preempt naman yung magiging desisyon ng mga boss namin o ng mga person na nag-iimbestiga dito. Kung sakali kung mapatunayan na lumabag na talaga sila, ano ang magiging... Matapang na nga yung sulat namin. Diba? Hindi na kami timpik ng salita doon. Talagang we will proceed with the disqualification of those candidates. Tapos hindi matatapos yun doon. Babanatan pa yun ng election offense. Pagka napakunbigan namin sa election offense, hindi ka na po pwedeng tumakbo o humawak ng kahit na anong posisyon sa gobyerno. Talagang yun ang ultimate goal namin. Mabigat ang parusa sa mga maglalabag at saka dapat maintindihan ng mga kababayan natin na magmula ng period of filing, noong October pa, dumanong Pasko, November, December, bagong taon. Wala namang humahadlang sa kanila kung anong gawin nila, kung anong panunuyo ang ginagawa nila sa mga botante. Pero dapat, itong panahon na ito na nalalapit at 10 araw na lang, dapat kumbaga, ibigay na nila sa taong bayan na makapamili ng tama. Bigay na nila sa COMELEC na nagpapatupad lamang ng mga resolusyon at
batas patungkol sa eleksyon. So dapat sumunod sila for once. Kasi ang tagal ng panahon na hindi naman sila na pipigilan sa Last 10 days na sinasabi nga namin, bigyan nyo na sa amin to, pakiusap namin sa mga kandidato, sumunod na kayo. Wala nang ganyan. Wala nang, ginawa nyo ng lahat, ipaubaya nyo na sa tao yung desisyon. Itong susunod na 10 araw, ang pakiusap namin, huwag na kayong gumawa ng ganyan dahil baka sayang yung hirap nyo. Mababaliwala kung i-disqualify lang namin kayo. Sayang 10 days na lang yung magtiis na lang. saka para po sa on the part of COMELEC, parang masakit din po sa amin na naka-flout yung rules na lantaran na nababiolate. So, parang ginagawa ninyo, etc. Makita nila umaksyon talaga ang... Hindi lang dyan, boss, sa buong Laguna. Kahit ngayon, meron kami mga nangyayari sa iba-ibang bayan. Hindi ko na lang babanggitin because of that notice. Lahat yung ating mga election officers ngayon, sinicheck lahat yung watchers training allegedly. So, hindi talaga kami nagbibiro. All over the province yan. At saka sa region, with the guidance ng ating regional director, ano yan, ipapatupad yan. Sinasabi nga namin, ang trabaho namin, hindi matatapos yan pagka na halal kayo, no? Kasi pagka nag-violate kayo, habulin at hahabulin. Pinatunayan ngayon ng COMELEC sa mga iba-ibang bayan, di ba? May mga sitting governor na nanalo ng ganito, pero eventually natatanggal. Gusto ba nila yun, di ba? At ano po yan, masususpend ang kanilang proklamasyon. Kung ongoing ang kaso at in the event na sila po ay magwagi, hindi sila mapoproklama. No less than the executive director kanina, talagang binigyan kami ng guidance na ayaw na namin sa Region 4A ng magkaroon pa ng mga ganyang insidente. Kaya sabi niya, kung kailangan nyo ang national kontrabigay na mag-issue ng mga showcause at ginarantihan kami ng aming executive director na ipapatupad at siya mismo magpa-file ng mga petition for disqualification sa NBank o sa aming division sa COMELEC para matigilan yan. Kasi seryoso talaga ang COMELEC na bawasan yung vote buy. Di man namin totally ma-stop, at least maramdaman nila na mayroong COMELEC na titigil sa inyo. Saka magmula po nung kumaalala ng ating mga kababayan, magmula nung mag-automate tayo, napakabilis na ng resulta ng eleksyon. At hindi na nga, ano ba yung paraan para quote-unquote, madaya ang... Wala na po eh. Sa part ng mga machine, walang alam gawin niya kundi magbilang. At magbilang ng tama. So ano pa yung last resort ng mga kandidato, di mamili ng boto. Sabi nga po ni Sherman, yung vote buying ay modern cancer ng lipunan. Kung cancer sa ng lipunan, dapat kahit pa paano, medyo... Andito na ang COMELEC para gamitin. Ng cancer. Actually, sa pag-usap po natin, malinaw po sa amin yung paninindigan sa COMELEC, sir. Sir, isa na lang. Panawagan natin doon sa mga kandidato at sa mga boboto. Sa mga kandidato, gaya nga na sinabi ko, 10 araw na lang ito, ibigay nyo na yung respeto sa COMELEC, ibigay nyo na yung respeto sa taong bayan, ibigay nyo na itong katahimikan at pagsunod doon sa ating regulasyon. Huwag nyo nang subukang mag-violate o kasi magagaling sila nag-iisip ng mga makabagong paraan kung paano talaga ikutan yung ating mga regulasyon. So wag na po, dahil nag-a-adapt din ng COMELEC, hindi naman kami parang nakatungo lang na oo ng oo sa inyo. Meron din kaming paraan para mahuli kayo. So, wag na po. Sumunod na tayo, pabayaan natin yung taong bayan magdesisyon. 10 araw na lang po yan. Please, wag na po tayong hulihan. Itigil nyo na po. Para naman po sa mga botante, mag-isip na po kayo, 10 araw, pumili ko kayo ng tamang kandidato at wag po kayong mag-atubili kahit ito tambak na kami ng mga reklamo. Lahat po yan binabasa namin. Lahat po yan ginagawa namin ng paraan. Baka minsan hindi nyo lang napapansin pero 24 hours po na nagtatrabaho yung mga empleyado ng COMELEC. Pati po yung mga agencies na tumutulong sa amin. Tuloy-tuloy po yan para
mapigilan po lahat yan. Kaya sige po, magreklamo lang kayo, padala nyo lang sa amin yung mga obserbasyon, tinatanggap naman po namin yan. Hindi man po namin ma-resolve lahat, pero sa abot ng aming makakaya, pipilitin naming mawalis yung mga ibang problema. Sir, may additional po kayo? Gusto ko lang pong idagdag sa sinabi ng ating provincial supervisor ng lalawigan ng Laguna, ang panawagan sa ating, lalo na sa mga botante, na maging matalino sa pagboto. Hindi man natin tuluyang mapigilan ng vote buying at nasa sa kanila po yan eh. Tandaan po natin na 3 taon yan manunungkulan. Ano po ang red flag dyan? Paano nila babawiin ng kanilang mga napakalaking halaga? Hindi po birong halagang kanilang pinamimigay. So dapat po isipin natin yan na mabuti at sa araw ng halalan maging suriin nilang mabuti ang mga kandidatong iboboto nila. Yun lang. Pahabol po doon sa mga botante, yung vote buying, it takes two to tango. Hindi lang po yung nagbabayad ang huhulihin namin. Pati po yung tumatanggap, pagka naaktong nakita namin na ginagawa, kasama po kayo sa dadamputin. Kaya huwag po kayong maniwala na kapag may ibibigay sa inyo, tanggapin nyo lang. Huwag na po kayong tumanggap. Kasi pag habang may tumaanggap, may tumatanggap, may magbibigay. Paano mo titigil yan? Ang obligasyon po, nagsisimula din sa inyo. So wag na po tayong tumanggap. Dahil pagka inabutan namin kayo, pati yung tumatanggap, kasama po yan. Hindi po kami magpapayo sa inyo na kapag may binigay, tanggapin nyo. Huwag na po kayong tumanggap. Para totally, wala po tayong vote buying. Kasi ang vote buying, meron ding tumatanggap. Hindi po pwedeng may nagbibigay at walang tumatanggap. Huwag na rin po silang tumanggap.